Akala ko kilala ko na ang lahat ng sulok ng puso ko. Pero nang dumating si Gabriel Villanueva sa buhay ko, parang binuksan niya ang isang pintuan na matagal ko nang itinanim sa lupa. At sa loob nun, naghihintay ang sarili kong pagkalito. 3 taon na simula nang umalis ako ng Batangas. 3 taon na rin simula nang iwanan ko si Marco. Ang lalaking nag-abot sa akin ng bulaklak tuwing birthday ko simula grade 4. Si Marco na laging nandyan, sa tuwing umiyak ako, sa tuwing may problema ako, sa tuwing kakiamdam ko'y nag-isa ako sa mundo. Pero umalis ako para sa pangarap. Para maging arkitekto sa Maynila. Para patunayan sa sarili ko na kaya kong lumipad. Ngayon, habang nakatayo ako sa harap ng Villanueva Corporation, isang 40-story building na parang tumatama sa langit, hindi ko alam kung anong mas nakakaba. Ang unang araw ko bilang junior architect dito, o ang kaalaman na bukas, uwi ako sa Batangas para sa kasal ng pinsan ko. Bukas, makikita ko ulit si Marco. Miss Reyes. Napalingon ako sa babaeng naka-corporate attire. Ngiti sa labi, pero malamig ang mga mata. Ako nga po, sagot ko, hinihigpitan ang hawak sa portfolio bag ko. Si Mr. Villanueva ang direct report mo siya. Mataas ang standards niya. Marami nang umalis dahil hindi nila kaya ang pressure. Tumango lang ako. Sanay na ako sa pressure. Nagtrabaho ako ng 3 part-time jobs para lang matapos ang architecture. Wala akong takot sa trabaho. Pero noong buksan ng babae ang pinto ng office, parang huminto ang mundo ko. Nandoon siya, nakaupo sa likod ng malaking glass desk, nakasuot ng 3-piece suit na halatang gawa sa Italy. Ang buhok niyang itim ay medyo magulo. Parang kakagaling lang sa pakikipagtalo. Ang mga mata niya ay kulay abo, malamig, walang emosyon. Pero nang tumingin siya sa akin, parang tumama sa dibdib ko ang isang kidlat. Ikaw pala ang bagong architect, sabi niya, boses na malalim at may otoridad. Hindi siya tumayo. Hindi niya inilahad ang kamay para makipagkamay. Umupo. Umupo ako. Pilit na itinatago ang panginginig ng mga kamay ko. Makikita mo sa files ang project. Patuloy niya. Mata pa rin nakatingin sa akin. Parang sinusuri, parang binabasa ang bawat lihim ko. Luxury resort sa Batangas. Family property namin. 6 months ang deadline. Batangas. Napalunok ako. Saan po specifically sa Batangas? Nasino Beach. Tumayo siya, lumapit sa floor-to-ceiling window, likod niya sa akin. May problema ba? May problema. Malaking problema. Kasi Nasino Beach, doon kami lagi ni Marco dati. Doon niya sinabi sa akin, nung grade 6 pa kami, Lee, balang araw, ako na bahala sa'yo. Hindi mo na kailangang mag-alala. Wala po, sagot ko. Boses pa rin matibay kahit gumuguho na ang loob ko. Humarap siya sa akin. At doon ko lang napansin, may peklat sa may gilid ng labi niya. Manipis lang, pero nandoon. At kahit ang tingin niya ay malamig, may kung anong sakit sa mga mata niya. Parang may binuburyong bangungot sa loob niyang ayaw niyang pakawalan. Miss Reyes, sabi niya, lumapit sa akin ng ilang hakbang. Napakalapit. Sa industriya na to, maraming tao ang magsisinungaling sa'yo. Maraming tao ang mag-alok ng shortcuts. Pero kapag nagsisinungaling ka sa akin, kahit minsan lang, huminto siya, tumingin ng diretso sa mga mata ko. Wala nang bukas para sa'yo dito. Naiintindihan mo ba ako? Tumango ako. Po. Bukas, may site inspection. Sasamahan mo ako sa Batangas. 6 AM sharp. Huwag ka nang mag-alala sa transpo. May driver ako. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Bebukas po. May problema ba? Kumuno ang no niya. Wala po. Pero meron. Kasi bukas, dapat kasama ko si Mama sa kasal. Dapat nakatingin ako kay Marco, habang iniisip kung anong nawala sa amin. Pero paano ko sasabihin sa ko na may personal na problema ako sa unang araw pa lang? Lumabas ako ng office na parang lasing. Buong araw, hindi ko magawa ng maayos ang trabaho. Tumutugtog lang sa isip ko ang pangalan ni Marco. At ang mukha ni Gabriel Villanueva. Ang lalaking parang may lihim na mas malalim pa kaysa sa dagat. Agising ko kinabukasan. 4 AM pa lang, gising na ako. Hindi ako nakatulog ng maayos. Nag-text ako kay Mama. Ma, may emergency sa work. Hindi ako makakasama sa kasal. Sorry po talaga. 5:45 AM. Nasa lobby na ako ng Villanueva Corporation. At 5:50 AM. Dumating ang itim na Mercedes-Benz.
Bumaba si Gabriel, nakasuot ng casual polo at slacks. Pero mukha pa ring binansag ang Diyos ng pera at kapangyarihan. Sumakay ako sa backseat. Tahimik ang bae. Pero sa peripheral vision ko, nakikita ko siyang tumingin sa akin sa rearview mirror. Ilang beses. Parang may gustong itanong pero hindi niya masabi. Pagdating namin ng Batangas, nag-stop muna kami sa isang kainderya para mag-almusal. At habang kumakain kami, may lumapit sa mesa namin. Lee, napatigil ako. Napalingon. Marco. Nakatayo siya roon, medyo payak kaysa dati, pero pareho pa rin ang ngiti, yung tipong umabot sa mga mata. Yung tipong alam mong totoo. Marco, sambit ko, tumayo ako, halos mahulog ang tinidor ko. Lumapit siya, niyakap niya ako. Yung yakap na parang 3 years 3 araw lang. Yung yakap na nakakaramdam ka ng bahay. Pero naramdaman ko rin kung paano tumayo si Gabriel sa likod ko. Kung paano nag-iba ang hangin. Sino to, Leah? Tanong ni Marco. Ngitipain sa labi, pero may bahid na ng pagtataka sa mga mata. Lumingon ako kay Gabriel. At nakita ko, sa unang pagkakataon, may emosyon sa mukha niya. Galit. Ako ang boss niya, sabi ni Gabriel, boses na parang yelo. At ikaw, sino ka? Ngumiti si Marco. Pero ngiting may halong hamon. Ako. Ako yung lalaking naghintay sa kanya ng 3 taon. At sa tinginan ng 2 lalaking ito sa isa't isa, naramdaman ko na ang mundo ko'y magsisimula ng gumuho. Kasi may isang bagay na hindi ko sinabi kay Gabriel. At may isang bagay na hindi ko sinabi kay Marco. Pero ang mas nakakagulat, noong tumingin ulit si Gabriel sa akin, bulong niya, pero rinig na rinig ko. Kaya pala pamilyar ka. Ikaw yung babae sa picture niya. Kumunot ang noo ko. Sino? Anong picture? Ngumiti siya. Pero ngiti na puno ng saki. Si Marco. Kapatid ko siya. Akiramdam ko, bumagsak ako sa isang bangin na walang katapusan. Hindi totoo. Hindi maaring totoo. Tumingin ako kay Marco. Yung Marco na kilala ko simula bata pa ako. Yung Marco na nagturo sa akin kung paano umakyat ng puno. Yung Marco na nag-alok ng payong tuwing umuulan. Yung Marco na, kapatid. Ulit ko, boses ko parang bumulong lang. Ano? Half-brother, sabi ni Gabriel, malamig pa rin ang tinig. Tumingin siya kay Marco. Same father. Different mothers. Different worlds. Tumingin ako kay Marco. Umiling siya. Lie, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Pero ano, Marco? Singit ni Gabriel, lumapis siya, tumayo sa tabi ko. Protektado. Bantay. Akala mo ba kapag sinabi mo sa kanya na anak ka ng lalaking tumalikod sa nanay mo, magiging interesado pa rin siya sa'yo? Gabriel, tama na, sabi ni Marco, hawak niya ang braso ni Gabriel. Pero inalis agad ni Gabriel ang kamay niya. Huwag mo akong hipuin, bulong ni Gabriel, galit na galit. Ni minsan, hindi kita kinalimutan. Ni minsan. Napatitig ako sa dalawa. May history sila. May sakit na mas malalim pa kaysa sa dugo. At ako, nasa gitna ko ng 2 mundong hindi ko alam na magkakonekta. Lie, sabi ni Marco, lumapit sa akin, hinawakan ang mga kamay ko. Mainit ang palad niya. Amilyar. Please, let me explain. Hindi ko sinabi kasi alam ko. Iwan mo ako. Alam ko, magbabago ang tingin mo sa akin. Hinila ko ang mga kamay ko. Lahat ba ng sinabi mo sa akin, kasinungalingan? Hindi. Mabilis niyang sagot. Lahat ng sinabi ko tungkol sa nararamdaman ko, totoo. Pero yung tungkol sa pamilya ko, huminto siya. Bumuntong hininga. Si tatay, may pamilya na nung nakita niya si mama. Si Gabriel, anak niya sa legal na asawa. Ako, anak ng kabit. Ganun ka-simple. Walang simple, sabi ni Gabriel. Lumapit siya sa akin. Tinignan niya ako sa mga mata. Miss Reyes, kung ayaw mong ituloy ang site inspection, maintindihan ko. Pero kung itutuloy mo, sumama ka na sa akin. Ngayon, tumingin ako kay Marco. Tumingin ako kay Gabriel. 2 lalaki. 2 mundo. Isa, ang nakaraan ko. Isa, ang kinabukasan ko. Tutuloy ako, sabi ko kay Gabriel, kahit nanginginig ang boses ko. Kasi hindi ako umaalis sa responsibilidad. Hindi ako tumatakbo. Ngumiti si Marco. Pero ngiting puno ng lungkot. Leah, babalik ako mamaya. Ag-usapan natin to. Please. Hindi ako sumago.
Sumunod lang ako kay Gabriel pabalik sa sasakyan. Habang nagmamaneho kami patungo sa site, walang nagsasalita. Pero ramdam ko ang galit ni Gabriel. Yung tipong kumukulo sa loob pero ayaw pakawalan. Galit ka sa kanya, sabi ko, tahimik. Dapat ba akong magpasalamat? Sagot niya, sarkastiko. Hindi ko alam na may kapatid ka. Marami kang hindi alam, sabi niya. Tumigil siya ng sasakyan sa gilid ng kalsada. Humarap siya sa akin. Alam mo ba kung anong ginawa ng tatay namin sa nanay ko? Iniwan niya kami. Ara sa ibang babae. Ara sa nanay ni Marco. Tapos bumalik, nung wala ng pera yung babae. Tapos kami ulit, inabandona nung namatay si mama. Nakita ko, sa mga mata niya, may luha. Hindi umaagos. Pero nandoon. Pigil. Masakit. Si Marco, patuloy niya, lumaki siyang komportable. Kasi pinagdakpan siya ni tatay. Binigyan ng pera ang nanay niya. Pero kami ni mama, naghirap. Nagtrabaho ako ng 3 part-time jobs nung high school pa lang ako, para lang may makain kami. Huminto siya. Pumikit. Kaya nang makita kitang kasama siya kanina, parang bumalik lahat. Lahat ng sakit. Lahat ng galit. Gabriel, hinawakan ko ang kamay niya. Hindi ko alam bakit. Pero parang may kuryente na dumaloy sa pagitan namin. Dumilat siya. Tumingin sa kamay ko sa kamay niya. Huwag, bulong niya. Huwag kang mabait sa akin. Kasi kapag naging mabait ka, baka, huminto siya. Hinila niya ang kamay niya. Baka magkamali ako. Anong pagkakamali? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Diretso. Tapa. Yung pagkakamaling mahulog sa babae ng kapatid ko. Arang tumigil ang mundo. Pero hindi mo naman ako kilala, sabi ko, halos pabulong. Alam ko, sabi niya. Ngumiti siya, ngiting puno ng pait. Pero nung una kitang makita sa office, may naramdaman ako na hindi ko maintindihan. Tapos nalaman kong may koneksyon ka kay Marco. At alam ko, mali. Alam kong dapat layuan kita. Pero, hinawakan niya ulit ang kamay ko. Mahigpit. Desperado. Hindi ko kaya. Hinila ko ang kamay ko. Gabriel, hindi mo ako kilala. At ako, may kasaysayan ako kay Marco. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Pero alam ko, kailangan kong linawin ang lahat bago ako makagawa ng desisyon. Tumango siya. Fair enough. Nag-start uli siya ng sasakyan. Pero habang nagmamaneho kami, naramdaman ko, may nabago. May nangyari sa pagitan namin na hindi ko kayang ibalik. Pagdating namin sa Nasino Beach, nakita ko ang lupang kagdatayuan ng resort. Maganda. Malawak. May view ng dagat na parang painting. Pero habang naglalakad kami, nakita ko si Marco. Nakatayo sa may dalampasigan, naghihintay. Sinundan kanya. Bulong ni Gabriel. Lumapis si Marco. Leah, kailangan kong makausap ka. Please. Tumingin ako kay Gabriel. Tumango siya. Pag-usapan niyo. Ako, titingnan ko muna ang site. Umalis siya. Pero bago siya tuluyang lumayo, lumingon siya sa akin. At sa tingin na yun, nakita ko, takot. Takot na baka pagbalik niya, wala na ako. Humarap ako kay Marco. Mahal kita, Lee, sabi niya agad. Simula pa nung bata tayo. Alam kong nagkamali ako sa pagdatago ng totoo tungkol sa pamilya ko. Pero lahat ng ibang bagay, totoo. Lahat ng alaala natin, totoo. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ko, luha na sa mga mata ko. Kasi takot ako, sabi niya. Lumapit siya. Hinawakan ang mukha ko. Takot akong mawala ka. Takot akong malaman mong may kadugo pala ako na mas mayaman, mas matalino, mas, huminto siya. Mas karapat dapat sa'yo. Si Gabriel. Tanong ko. Tumango siya. Alam ko ang tingin niya sa'yo. Nakita ko kanina. Nakita ko kung paano siya tumingin. Parang ikaw lang ang tao sa mundo. Umiling ako. Marco, kakamit ko lang sa kanya kahapon. Pero may naramdaman ka na rin. Hindi ba? Tanong niya. Tahimik. Masakit. Aminin mo ba sa akin, Leah, na may naramdaman ka na? Hindi ako nakasago. At sa katahimikan ko, nakita ni Marco ang sagot. Siya na ba? Tanong niya, boses na parang nababasag. After 3 years, Lee. After everything. Hindi ko alam. Sigaw ko. Hindi ko alam, Marco. Kasi 3 taon, hinintay kita. 3 taon, iniisip kita. Pero dumating ka ngayon, puno ng sikreto. Puno ng kasinungalingan. Aano ako magtitiwala ulit?
Yumakap siya sa akin. Mahigpit. Desperado. I'm sorry. I'm so sorry, Lee. Pero please, huwag mo akong iwanan. Huwag mo akong bitawan. At habang nakayakap ako sa kanya, nakita ko si Gabriel, nakatayo sa malayo, nanonood. Nakatingin. At nung mag-cross ang mga mata namin, nakita ko sa kanya ang sakit na mas malalim pa kaysa sa dagat. Kasi alam niyang kahit may nararamdaman kami sa isa't isa, si Marco pa rin ang nasa puso ko. O hindi ba? Kasi sa totoo lang, hindi ko na alam. Kinagabihan, bumalik na kami sa Maynila. Pero bago kami umalis, lumapit si Marco. May ibinigay sa akin na sobre. Buksan mo mamaya, sabi niya. Pag mag-isa ka na. Awi na kami ni Gabriel, tahimik pa rin, nung biglang tumunog ang phone niya. Sinagot niya. What? Galit na galit siya bigla. Kailan? Nasaan siya ngayon? Binaba niya ang tawag. Binilisan niya ang takbo ng sasakyan. Anong nangyari? Tanong ko. Si tatay, sabi niya, puti ang mukha. Heart attack. Critical. At sa ospital, habang tumatakbo kami sa emergency room, nakita ko, si Marco, umiyak sa labas ng ICU. At nung makita niya si Gabriel, tumayo siya. Lumapit. Patay na si tatay, bulong ni Marco. At sa momento na yon, habang magkapatid na umiiyak sa harap ko, binuksan ko ang sobre na ibinigay ni Marco. Isang lumang picture. Picture namin ni Marco. Picture nung bata pa kami. Pero sa likod, may nakasulat. Lee, alam kong mali ang ginawa ko. Pero may isa pang lihim ako. Yung resort sa Nasino Beach, pag-aari ng tatay ko. At sa last will niya, ibinigay niya sa'yo. Hindi kay Gabriel. Hindi sa akin. Sa'yo. Kasi matagal ka na niyang kilala. Matagal ka na niyang binabantayan. Kasi ikaw, anak niya. Ikaw ang kapatid namin. Nabitawan ko ang papel. Hindi. Hindi maaari. Pero nung tumingin ako kay Gabriel, nakita ko, alam niya na. Alam niya na ang lahat. Ang mundo ay tumitigil kapag nalaman mo ang katotohanan na sana ay hindi mo na lang nalaman. Umupo ako sa malamig na sahig ng hospital corridor. Hawak pa rin ang papel. Umiikot ang paningin ko. Arang bangungo. Arang hindi totoo. Pero totoo. Lumapis si Gabriel. Umupo siya sa tabi ko. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang akong umiyak. Kailan mo nalaman? Tanong ko, boses ko parang basa ng ulan. Last week, sagot niya. Tahimik. Tinawag ako ni tatay. Sinabi niya lahat. Sinabi niya na may anak siya sa ibang babae. Sa nanay mo. Sinabi niya na ikaw, ang bunga ng isang gabing pagkakamali niya sa Batangas, 24 years ago. Tumingin ako sa kanya. Kaya mo ba ako kinuha sa kompany? Kaya mo ba ako dinala sa Batangas? Para makita kong totoo, sabi niya. Tumango siya. Pero nung nakita kita, Lee, hinawakan niya ang mukha ko. Inahid ang luha ko. Nalaman kong wala akong pakialam kung kadugo kita o hindi. Kasi ang alam ko lang, ikaw ang unang babae na nakaramdam ako ng. Huminto siya. Pumikit. Ng pag-asa. Hinila ko ang mukha ko. Gabriel, kapatid mo ako. Hindi pwed. Half-sister, tama niya. Same father. Different mothers. Pero Lee, tumingin siya sa akin, desperado. Wala akong naramdaman na kapatid sa'yo. Wala. At alam ko, mali. Alam kong kasalanan. Pero, tumayo ako. Hindi. Hindi pwede, Gabriel. Hindi tayo pwede. Tumayo rin siya. Kasi si Marco. Tanong niya, may halong pait. Kasi pinili mo siya. Kasi magkapatid tayo. Sigaw ko. Kasi kahit ano pang sabihin mo, Gabriel, dugo mo ako. At ang nararamdaman mo, gulo lang yan. Dahil sa galit mo kay tatay. Dahil sa sakit mo. Natahimik siya. Tumalikod. Maybe you're right, bulong niya. Maybe I'm just confused. Pero alam ko, hindi totoo. Kasi alam ko rin, may nararamdaman ako. At yun ang pinakamasakit. Pumasok si Marco. Namumula ang mga mata. Nakita niya kami. Nakita niya ang papel sa kamay ko. Alam mo na, sabi niya. Hindi tanong. Ahayag. Tumango ako. Lumapis siya. Lee, alam kong shocking. Alam kong mahirap panggapin. Pero, kailan mo nalaman, Marco? Tanong ko. Huminto siya. Yumuko. 2 months ago. Sinabi sa akin ni tatay nung nagkasakit siya. Sinabi niya na ikaw, kapatid ko. Sinabi niya na dapat malaman mo ang totoo.
Pero hindi mo sinabi sa akin, sabi ko, mahinang boses pero puno ng sakit. Pinili mong magtago. Inili mong magsinungaling. Kasi mahal kita. Sigaw niya. Kasi alam kong pag nalaman mo, mawawala ka. Mawawala ang lahat. Pero kapatid mo ako, Marco. Sigaw ko pabalik. Kapatid, paano mo nagawang, hindi ko natapos. Kasi nasusuka ako. Nasusuka sa kalaman na ang lalaking minahal ko, kadugo ko pala. Lumabas ako ng ospital. Tumakbo ako. Hindi ko alam saan. Basta malayo. Malayo sa kanilang dalawa. Malayo sa katotohanan. Pero may sumusunod sa akin. Si Gabriel. Leah, tama na, sabi niya, hinawakan ang braso ko. Tama na ang pagtakbo. Anong gusto mo, Gabriel? Tanong ko, galit na galit. Ano? Gusto mong sabihin ko na okay lang? Na okay lang na magkapatid tayo? Na okay lang na may nararamdaman ako sa'yo kahit hindi pwede? Natigilan siya. May nararamdaman ka? Tanong niya, mahina ang boses. Tumango ako. Umiyak. Gabriel. At yun ang pinakamasakit. Kasi kahit alam kong mali, kahit alam kong kasalanan, nandito pa rin. Nandito pa rin sa dibdib ko. Hinila niya ako. Niyakat niya ako. Mahigpit. Arang ayaw pakawalan. Then let's run away. Bulong niya sa tenga ko. Let's leave. Let's go somewhere na walang nakakakilala sa atin. Walang history. Walang dugo. Tayo lang. Hindi pwede, sabi ko, umiiling. Hindi pwede, Gabriel. May responsibilidad tayo. May pamilya. Anong pamilya? Singit niya, binitawan niya ako. Tumingin sa mata ko. Yung tatay na nag-iwan sa atin? Yung kapatid na nagsinungaling? Lee, we owe them nothing. Pero ako, may utang ako sa sarili ko, sabi ko. Ang respeto. Ang dignidad. At kahit mahal kita, Gabriel, napatigil ako. Nasabi ko na. Nasabi ko na ang totoo. Ngumiti siya. Ngiting puno ng lungkot. Nasabi mo na rin. Pero kahit mahal kita, ulit ko, hindi kita pipiliin. Kasi hindi tayo pwede. Hindi dapat. Tumango siya. Humakbang ka atras. I understand. Tumalikod siya. Pero bago siya tuluyang lumayo, lumingon siya. Pero alam mo, Lie, ang pagmamahal, hindi sumusunod sa batas. Hindi sumusunod sa dugo. Sumusunod lang sa puso. At umalis siya. Bumalik ako sa ospital. Nakita ko si Marco, nakaupo sa waiting area. Lumapit ako. Lee, simula niya. Marco, kailangan nating mag-usap, sabi ko. Umupo ako sa tabi niya. Tungkol sa atin. Tumango siya. Alam kong tapos na tayo. Hindi dahil sa'yo, sabi ko. Hindi dahil nagsinungaling ka. Kundi dahil, himinto ako. Dahil kapatid kita. At kahit anong mangyari, Marco, mahal kita bilang kapatid. Pero hindi bilang lalaki, tapusin niya. Ngumiti siya. Pero ngiting nangungulila. I know. Alam ko, Lee. Alam ko na matagal na. Matagal na? Tanong ko. Tumango siya. Nung umalis ka ng Maynila. Nung sinabi mo na kailangan mong hanapin ang sarili mo. Alam ko na noon, hindi ako kasama sa hanap mo. Hinawakan niya ang kamay ko. Pero sana, Lee, kahit hindi bilang kasintahan, mananatili ako bilang kapatid. Bilang kaibigan. Niyakap ko siya. Always, Marco. Always. At habang nakayakap kami, dumating ang doktor. Seryoso ang mukha. Relatives of Mr. Antonio Villanueva. Tumayo kami. I'm sorry, sabi ng doktor. We did everything we could. Namatay si tatay. Namatay ang lalaking nag-iwan sa amin. Pero namatay din ang lalaking nagbigay sa amin ng buhay. At sa burol, 3 araw mamaya, makikita ko ang pamilyang hindi ko alam na pamilya ko pala. Ang burol ay ginanap sa Villanueva Mansion. Isang malaking bahay sa Forbes Park na parang palasyo. Maraming tao. Maraming business partners. Maraming kakilala. Pero ako, nakatayo lang sa gilid. Outsider. Anak ng kabit. Sekreto. Lumapit ang isang matandang babae. Elegant. May kayumanggi na buhok. May kwintas na halatang milyon-millions. Ikaw si Leah, sabi niya. Hindi tanong. Ahayag. Tumango ako. Ako si Mercedes Villanueva, sabi niya. Legal wife ni Antonio. Nanay ni Gabriel. Namutla ako. Ma'am. Hindi mo kailangang mag-explain, sabi niya.
Malamig ang boses. Alam ko lahat. Alam ko na anak ka ni Antonio sa ibang babae. Alam ko na may karapatan ka sa mana. Pero alam mo rin ba, Lee, lumapis siya, bumulong. Na kahit ano pang sabihin ng last will, lalabanan ko yan. Lalabanan ko ang karapatan mo. Kasi hindi ka belong dito. Hindi ka Villanueva. Hindi ko naman gusto ang pera ninyo, sabi ko, matapang kahit nanginginig. Ngumiti siya. Pero gusto mo ang anak ko. Napatigil ako. Nakita ko, patuloy niya. Nakita ko kung paano kayo magtinginan. Pero alam mo ba, Lee, na si Gabriel, may fiance na. May babaeng naghihintay sa kanya. Anak ng business partner namin. Arranged marriage. At kahit ano pang gawin mo, kahit ano pang mangyari, hindi ka pwede kay Gabriel. Lumapis si Gabriel. Mama, ama na. Totoo ba? Tanong ko kay Gabriel, halos pabulong. May fiance ka. Tumango siya. Yumuko. Pero Lee. Walang pero, Gabriel, sabi ko. Tumawa ako. Tumawa na parang baliw. Alam mo, tama si mama mo. Hindi ako belong dito. Hindi ako Villanueva. At hindi kita pipiliin. Kasi mali. Lahat, mali. Tumalikod ako. Lumabas ako ng mansyon. Pero may humabol sa akin. Hindi si Gabriel. Hindi si Marco. Isang babae. Maganda. Matangkad. Sopistikada. Sabi niya, ngiti sa labi. I'm Celeste Arroyo. Fiance ni Gabriel. Tumingin ako sa kanya. Anong kailangan mo? I just want to say, sabi niya, lumapit. Stay away from him. Kasi kahit ano pang sabihin mo, kahit ano pang gawin mo, akin siya. Akin ang future niya. At ikaw, ngumiti siya, ngiting mapang-insulto. Ikaw lang ang anak ng kabit. Wala kang karapatan. At umalis siya. Pero bago siya tuluyang makasakay ng sasakyan niya, lumingon siya. By the way, sabi niya. Yung nanay mo, si Rosa. Nasa ospital siya ngayon. Dinala ko siya kanina. Heart attack. Critical. Napaatras ako. What? Ngumiti siya. Oops. Hindi ko pala dapat sinabi. Surprise. At umalis siya. Tumakbo ako. Sumakay ng taxi. Pumunta sa ospital. Pero nung dumating ako, huli na. Namatay na si mama. At sa kamay niya, may hawak siyang liham. Para sa akin. Binuksan ko. At nabasa ko ang huling lihim. Ang lihim na magpapabago ng lahat. Lee, anak ko. Atawad. Kasi hindi totoo. Hindi ka anak ni Antonio Villanueva. Ikaw, anak ng tunay kong mahal. Anak ng lalaking namatay bago ka ipanganak. Si Antonio, tumulong lang sa atin. Nagpanggap lang na tatay mo para protektahan tayo. Pero ikaw, hindi mo kadugo si Gabriel. Hindi mo kadugo si Marco. Ikaw, malaya kang umibig. Malaya kang pumili. Atawad kung ngayon ko lang nasabi. Atawad, anak ko. Mahal na mahal kita. Nabitawan ko ang liham. Hindi totoo ang lahat. Hindi ako Villanueva. Hindi ako kapatid nila. Pero bakit parang mas lalo akong nasaktan? 3 araw akong hindi lumabas ng kwarto. 3 araw na tanging iniisip ko lang ay ang liham ni mama. Ang huling salita niya. Ang huling katotohanan. Hindi ako Villanueva. Dapat masaya ako. Dapat malaya ako. Kasi ibig sabihin, pwede ako. Pwede si Gabriel. Pwede kaming. Pero paano? Aano ko sasabihin sa kanya? Aano ko sasabihin na lahat ng iniiwasan namin, lahat ng sakit na tiniis namin, walang saysay pala? At si Marco, aano ko sasabihin sa kanya na hindi niya ako kapatid? Kumatok si Marco sa pinto ng apartment ko. Alam kong siya. Kasi pamilyar ang katok, 3, 2, 1. Yung kode namin nung bata pa kami. Binuksan ko ang pinto. Namumula ang mata niya. Payat. Parang 3 araw ding hindi natulog. Lee, sabi niya, boses na halos pabulong. I'm sorry. I'm sorry tungkol sa nanay mo. Sana, nandito ako. Sana. Niyakap ko siya. Mahigpit. Umiiyak. Marco, may kailangan akong sabihin sa'yo. Pumasok kami. Umupo sa sala. At ibinigay ko sa kanya ang liham. Nabasa niya. Tahimik. Tapos tumingin siya sa akin. So, sabi niya, hindi ka pala kapatid ko. Tumango ako. Ngumiti siya. Pero ngiting may halong lungkot. Ibig sabihin, pwede na ulit tayong. Hindi, Marco, utol ko. Hindi dahil sa dugo. Kundi dahil,
Himinto ako. Kinuha ko ang kamay niya. Dahil mahal kita bilang kaibigan. Bilang kapatid na hindi naman pala kapatid. Pero hindi bilang. Bilang boyfriend, tapusin niya. Tumango siya. I know, Lee. Alam ko na matagal na. Hinawakan niya ang mukha ko. Pero sana, hindi dahil kay Gabriel. Napatigil ako. Marco. Nakikita ko, Lee, sabi niya. Nakikita ko kung paano ka tumingin sa kanya. Nakikita ko kung paano ka bumabangon sa umaga. At una mong iniisip, siya. Nakikita ko kung paano ka ngumingiti kahit malungkot, kasi naiisip mo siya. Ngumiti siya. At alam mo, kahit masakit, masaya ako. Kasi finally, may taong nagpapasaya sa'yo ng totoo. Pero may fiance siya, sabi ko, umiyak. May Celeste. At ayon sa nanay niya, arranged marriage. Business deal. Hindi niya ako pwedeng piliin. Then make him choose, sabi ni Marco. Make him fight for you. Kasi Leah, ikaw, deserve mo ang lalaking lalabanan ang mundo para sa'yo. Niyakat niya ako. At alam ko, ito na ang goodbye namin. Hindi bilang magkaibigan, kundi bilang bakasan na tayo. Kinabukasan, bumalik ako sa Villanueva Corporation. Kailangan kong harapin. Kailangan kong sabihin ang totoo. Pero pagbukas ko ng office ni Gabriel, wala siya. Nandoon si Celeste. Nakaupo sa desk ni Gabriel. Ngiting mapagmataas. Oh, ikaw pala, sabi niya. Looking for Gabriel. He's not here. May business trip kami sa Singapore. Kasama niya ako. Kasi ako, fiance. Ikaw, employee lang. Tumingin ako sa kanya. Matapang. Alam mo ba ang totoo tungkol sa akin? Alam, sabi niya. Alam kong anak ka ng kabit. Alam kong nag-claim kang Villanueva ka. Pero alam mo rin ba, Leah, na kahit sabihin mong hindi ka kadugo ni Gabriel, wala kang karapatan sa kanya. Kasi ako, pamilya namin ang may 70% shares ng Villanueva Corporation. Ako, ang dahilan kung bakit tumatayo pa ang company. At kapag iniwan niya ako, babagsak ang lahat. Lumapis siya. So tell me, Lee, ipiliin mo ba siyang masira? Ipiliin mo ba siyang mawalan ng lahat? O papakawalan mo siya? Umalis siya. At iniwan niya ako sa office na parang bangkay. Pero may nakita ako sa desk, isang folder. May nakalagay, confidential, Lee Reyes. Binuksan ko. At nabasa ko. Investigation report. Tungkol sa akin. Tungkol sa nanay ko. At sa report, nakalagay. Subject, Lee Mai Reyes. Father, unknown. Mother, Rosa Santos, deceased. Connection to Antonio Villanueva, known. DNA test conducted post-mortem. 0% match. Conclusion. Subject has no biological connection to the Villanueva family. Previous claim of paternity was fabricated by Rosa Santos for financial support. Napaatras ako. Lahat ba, kasinungalingan? Lahat ba, ginawa lang ni Mama para sa pera? Umupo ako. Umiiyak. Kasi hindi ko alam kung ano na ang totoo. Pero may pumasok sa office. Si Gabriel. Hindi siya dapat nandito. Dapat nasa Singapore siya. Leah, sabi niya, nagmamadali ang lakad. Bakit ka nandito? Bakit? Itinuro ko ang folder. Nabasa mo na ba to? Lumapis siya. Tumingin sa folder. Tumango. Kailan mo nalaman? Last week, sabi niya. Bago namatay si tatay. Sinabi niya sa akin. Sinabi niya na ang nanay mo, nag-claim na anak ka niya para sa pera. Pero hindi totoo. Kaya nagpadna test ako. At lumabas, 0% match. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko, galit na galit. Kasi, sabi niya, lumapit sa akin, hinawakan ang mukha ko. Kasi wala akong pakialam. Villanueva ka man o hindi, Lee, mahal kita. At yun ang totoo. Yun ang tanging totoo. Hinila ko ang mukha ko. Pero may Celeste ka. May arranged marriage. May. Binriek ko na, sabi niya. Kanina, bago ako umuwi. Sinabi ko sa kanya, sinabi ko sa pamilya niya, ayoko. Kasi mahal ko ang ibang tao. Napatigil ako. Pero ang company, babagsak, sabi niya, ngumiti. Mawawalan ako ng 70% ng shares. Mawawalan ako ng kontrol. Pero alam mo, Lee, hinawakan niya ang kamay ko. Mas gusto kong mawalan ng lahat, kaysa mawala ka. Yumakap ako sa kanya. Umiiyak. Gabriel, hindi mo kailangang gawin to. Hindi mo kailangang.
Pero gusto ko, sabi niya. Kasi ikaw ang unang tao na nagparamdam sa akin na may halaga ako. Hindi dahil sa apelyido ko. Hindi dahil sa pera ko. Kundi dahil ako. Hinalikan niya ako. At sa halikan na yun, naramdaman ko ang pagmamahal na walang halong takot. Walang halong pag-alinlangan. Pero tumunog ang phone niya. Sinagot niya. What? Namutla siya. Kailan? Nasaan siya ngayon? Binaba niya ang tawag. Tumingin sa akin. Si Marco, sabi niya, boses na nanginginig. May aksidente. Car crash. Critical. Tumakbo kami sa ospital. ICU. May mga doktor na pumapasok at lumalabas. Nakita ko si Mercedes, nanay ni Gabriel. Nakaupo. Umiiyak. Ma, sabi ni Gabriel, lumapit. Anong nangyari? Tumingin si Mercedes sa akin. Galit. Ikaw, sabi niya. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan kung bakit nagmamadali si Marco. Ikaw ang dahilan kung bakit sumakay siya ng sasakyan kahit lasing. Ma, tama na, sabi ni Gabriel. Hindi. Sigaw ni Mercedes. Ikaw, Lee. Sinira mo ang pamilya ko. Sinira mo ang anak ko. At ngayon, sinisira mo rin ang pamangkin ko. Lumabas ang doktor. Seryoso ang mukha. Family of Marco Villanueva. Tumayo kaming lahat. He's stable, sabi ng doktor. But he's asking for someone. Someone named Lee. Tumingin lahat sa akin. Pumasok ako sa ICU. Nakita ko si Marco. Puno ng sugat ang mukha. May nakakabit na oxygen. Mahina ang hinga. Lee, bulong niya, ngumiti. Nandito ka. Lumapit ako. Hinawakan ang kamay niya. Nandito ako, Marco. Nandito ako. Lee, sabi niya. Halos hindi ko na marinig. May kailangan akong sabihin sa'yo. Marco, huwag ka nang magsalita. Kailangan mo pang. Si Gabriel, putol niya. Wala siyang kasalanan. Lahat kasalanan ko. Kasi ako ang nag-order ng investigation tungkol sa nanay mo. Ako ang nag-utos na ipakita sa'yo ang DNA test. Kasi gusto kong huminto siya. Umubo. May dugo. Gusto kong mawala ka kay Gabriel. Gusto kong bumalik ka sa akin. Napaatras ako. Ikaw ang. Sorry, Lee, bulong niya. Pumikit. Sorry. At tumunog ang cardiac monitor. Flatline. Marco. Sigaw ko. Marco, huwag. Huwag kang. Pumasok ang mga doktor. Diniligan ako palabas. At sa labas, nakita ko si Gabriel. Umiiyak. Patay na ba? Tanong niya. Tumango ako. At niyakap niya ako. Areho kaming umiiyak. Pero may lumapit sa amin. Si Mercedes. Hawak ang isang sobre. Ito, sabi niya, ibinigay sa akin. Last will ni Marco. Binago niya kahapon. Bago siya sumakay ng sasakyan. Binuksan ko. At nabasa ko. Sa mahal kong Lee. Alam kong kasalanan ko ang lahat. Alam kong ako ang dahilan ng lahat ng sakit mo. Pero sana, patawarin mo ako. Sana, piliin mo na si Gabriel. Kasi siya ang taong mahal ka ng totoo. Siya ang taong deserve mo. Ang resort sa Nasino Beach, ibinigay ko sa inyo. Kay Leah at Gabriel. Para sa kinabukasan ninyo. Para sa pag-ibig ninyong hindi ko binigyan ng pagkakataon. Mahal kita, Lee. Pero mas mahal kita kaya pinakakawalan kita. Marco, napaluha ko. At niyakap ko si Gabriel. Pero alam ko, hindi pa tapos ang laban. Kasi may lumapit sa amin. Si Celeste. Kasama ang tatay niya. Gabriel, sabi ni Emar Arroyo, matigas ang boses. Binalikan ang kontrata namin. At kung hindi mo pakakasalan si Celeste, kukunin namin ang 70% shares. At babagsak ang Villanueva Corporation. Effective bukas. Tumingin si Gabriel sa akin. Tumingin ako sa kanya. At alam naming pareho, dumating na ang oras ng desisyon. Ako, o ang company. Pagmamahal o pamilya. Katotohanan o kasinungalingan. Tumayo si Gabriel. Harap kay Emar Arroyo. Harap kay Celeste. Tumingin siya sa akin, at sa mga mata niya, nakita ko ang takot. Pero nakita ko rin ang tapang. Emar Arroyo, sabi ni Gabriel, matibay ang boses. Salamat sa lahat ng tulong ninyo sa company. Salamat sa partnership natin. Pero hindi ko pa kasalan si Celeste. Namula si Emar Arroyo sa galit. Ibig sabihin, handa kang mawalan ng lahat. Handa kang mawalan ng kumpani na pinaghirapan ng tatay mo.
Hindi naman sa kanya pinaghirapan ni tatay ang kumpanya, sagot ni Gabriel. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang kamay ko. Pinaghirapan niya para sa mga anak niya. Para sa susunod na henerasyon. At ako ang susunod na henerasyon. At pipiliin ko ang pagmamahal. Kasi yun ang hindi nagawa ni tatay. At hindi ko siya ulitin. Gabriel. Sigaw ni Mercedes. Anak, mag-isip ka. Huwag kang. Ma, putol ni Gabriel. Tumingin siya sa nanay niya. Buong buhay ko, sinunod ko kayo. Buong buhay ko, ginawa ko lahat para sa pamilya. Pero ngayon, gagawin ko ang para sa akin. Para sa taong mahal ko. Humarap siya sa akin. Lumuhod. Sa harap ng lahat, hinawakan niya ang mga kamay ko. Leah, sabi niya, luha sa mga mata. Alam kong ang tingi-tingi lang ang nakakakilala ko sa'yo. Alam kong 3 linggo pa lang tayong magkakilala ng personal. Pero pakiramdam ko, kilala na kita buong buhay ko. Pakiramdam ko, ikaw ang dahilan kung bakit ako nabuhay hanggang ngayon. Gabriel, umiiyak na ako. Pakakasalan mo ba ako? Tanong niya. Kahit wala na akong pera. Kahit wala na akong kumpanya. Kahit ang mayroon lang ako lang? Tumango ako. Umiiyak. Gabriel, kasi ikaw lang naman ang kailangan ko. Tumayo siya. Hinalikan niya ako. Sa harap ng lahat. At sa halikan na yun, naramdaman ko, kalayaan. Agmamahal. Katotohanan. Pero may sumigaw. Hindi. Napalingon kami. Si Mercedes. Umiiyak. Lee, huwag. Huwag mong sirain ang anak ko. Huwag mong. Ma, putol ni Gabriel. Si Lee, hindi sumisira. Siya, sumasalba. Sa akin. Tumalikod si Mr. Arroyo. Bukas, kukunin ko ang shares. At babagsak ang Villanueva Corporation. Sana masaya ka, Gabriel. Sana sulit ang babae mong yan. Umalis sila. At natira kaming dalawa ni Gabriel. Hawak-hawak ang isa't isa. Kinabukasan, totoo nga. Kinuha ni Mr. Arroyo ang 70% shares. Bumaba ang stocks ng Villanueva Corporation. Maraming investors ang umalis. Maraming empleyado ang nag-resign. Pero si Gabriel, hindi umiyak. Hindi sumuko. Lee, sabi niya, habang nakatayo kami sa empty office. Simulan natin ulit. Mula sa simula. Tayo lang. Tumango ako. Tayo lang. At binuksan namin ang folder tungkol sa resort sa Nasino Beach. Ang huling regalo ni Marco. Gawa tayo ng bagong company, sabi ni Gabriel. Hindi Villanueva Corporation. Bagong pangalan. Bagong simula. Ngumiti ako. Anong pangalan? Tumingin siya sa akin. Reyes Ampersand Villanueva Architects. Para sa atin. Hinalikan ko siya. Perfect. 6 na buwan mamaya. Natayo namin ang bagong company. Malaki ang hira. Maraming gabi na walang tulog. Maraming araw na walang kita. Pero magkasama kami. At yun ang sapa. Ang resort sa Nasino Beach. Unang project namin. At nang matapos, maganda. Sobrang ganda. Parang yung beach mismo, sumaya. At sa opening day, nandoon kaming lahat. Mga kaibigan. Mga kapamilya. Kahit si Mercedes, dumating. Lumapis siya sa akin. Lee, sabi niya, malambot ang boses. Asensya na. Asensya sa lahat ng sinabi ko. Kasi takot lang ako. Takot akong mawala ang anak ko. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi po siya nawala. Nanito lang po siya. At ako, alagaan ko siya. Ang ako. Niyakat niya ako. At sa yakap na yun, naramdaman ko, pagtanggap. Pamilya. 1 taon mamaya. Ikinasal kami. Simple lang. Sa Nasino Beach. Walang magarang decorations. Walang milyon-milyoning gown. Pero puno ng pagmamahal. At nang magsalita na si Gabriel ng vows, umiiyak ako. Leah, sabi niya, hawak ang kamay ko. Nung una kitang makita, akala ko, sira na ako. Akala ko, wala nang pag-asa. Pero ipinakita mo sa akin na ang pagmamahal, hindi tungkol sa perpeksyon. Tungkol sa pagtanggap. Tungkol sa pagpili. At pipiliin kita, Lee. Araw-araw. Habang buhay. Gabriel, sabi ko, umiyak pero ngiti sa labi. Ikaw, ang lalaking nagturo sa akin na ang pagmamahal, hindi takot. Ang pagmamahal, tapang. At ako, matapang dahil sa'yo. At magiging matapang para sa'yo. Habang buhay. Hinalikan niya ako. Sa halik na yun, naramdaman ko, wakas. Simula.
Katupaan. 3 taon mamaya. May 2 na kaming anak. Kambal. Lalaki at babae. Ang lalaki, pinangalanan naming Marco. Para sa kaibigan. Para sa kapatid. Ang babae, pinangalanan naming Rosa. Para sa nanay ko. Para sa nakaan. At habang nanonood ako sa kanila habang naglalaro sa beach, lumapit si Gabriel. Niyakap niya ako mula sa likod. Happy? Tanong niya. Tumango ako. Sobra. May kwento ako sa'yo, sabi niya. Tungkol kay Celeste. Napalingon ako. Ano? Nag-asawa na siya, sabi niya. Kay isang simpleng engineer. Walang pera. Pero mahal na mahal niya. At sabi niya, finally, naintindihan niya ako. Finally, naramdaman niya ang pagmamahal na hindi dahil sa pera. Ngumiti ako. I'm happy for her. Ako rin, sabi ni Gabriel. Hinalikan niya ang noo ko. Kasi lahat tayo, deserve ng pagmamahal na totoo. Tumingin kami sa daga. Sa mga anak namin. Sa kinabukasan namin. At alam ko, dumaan kami sa napakaraming sakit. Dumaan kami sa napakaraming pagsubok. Pero nandito kami. Buo. Masaya. Mahal. Pero may isang araw, may dumating na sulat. Galing kay Mercedes. Binuksan ko. At nabasa ko. Mahal kong Lia at Gabriel. Mayroon akong lihim na hindi ko pa nasasabi. Lihim tungkol kay Antonio. Bago siya namatay, may sinabi siya sa akin. Sinabi niya na ang Villanueva Corporation, hindi lang para sa pera. Ginawa niya para sa isang misyon. Misyon na protektahan ang mga taong mahal niya. Kaya naman lahat ng properties, lahat ng business deals, may nakatagong kasunduan. At ang kasunduan na yun, tungkol kay Lia. Kasi Lia, ikaw, hindi anak ni Antonio sa dugo. Pero ikaw, anak niya sa puso. Kasi nung makita niya si Rosa, ang nanay mo, nung buntis na siya, tinulungan niya siya. Inaprotektahan niya kayo. Kasi alam niya, hindi kayo deserve na magtago. At ngayon, nais kong ipagpatuloy ang misyon na yun. Ibinalik ko kay Gabriel ang 70% shares. Ibinalik ko ang Villanueva Corporation. Kasi alam ko na ngayon, siya, may taong mahal ng totoo. May taong magiging dahilan para ipagpatuloy ang legacy. Ikaw, Lee. Ikaw ang dahilan. Salamat sa pagmamahal mo sa anak ko. Salamat sa pagduturo sa kanya kung ano ang tunay na yaman. Mercedes. Umiiyak ako. Tumawa ako. Ipinakita ko kay Gabriel. Nabasa niya. Tumawa rin siya. Umiiyak. Lee, sabi niya. Anong gagawin natin? Tumingin ako sa kanya. Ipagpatuloy natin. Ang legacy. Ang pagmamahal. Ang pamilya. Tumango siya. Together. Together, ulit ko. Hinalikan niya ako. At ngayon, habang nakaupo ako sa balkonahe ng aming bahay sa Nasino Beach, nakatingin sa mga anak namin, naalala ko. Ang bawat sakit, may dahilan. Ang bawat pagsubok, may aral. Ang bawat taalam, may bagong simula. At ako, nagsimula bilang babaeng nag-iisa. Ngunit ngayon, ako'y bahagi ng pamilya. Pamilya na hindi itinadhana ng dugo, kundi ng pagpili, ng pagmamahal, ng katapangan. At habang nakatingin ako kay Gabriel, ang lalaking nag-abot sa akin ng pag-asa. Alam ko, ito na ang forever ko. Ito na ang happy ending ko. Hindi dahil perpekto, kundi dahil totoo. Salamat sa pagsunod sa kwento ni Lia at Gabriel. Ang pagmamahal, hindi palaging simple. Pero kung totoo, sulit ang bawat luha. Sulit ang bawat sakit. Kasi sa dulo, ang pagmamahal ang nagliligtas sa atin. Ang pagmamahal ang nagtuturo sa atin kung sino talaga tayo.